Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2931. Tiningnan ni Severin ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo na lumulutang sa itaas ng ilog ng panahon. Kumislap ang kanyang mga mata sa tuwa, kay ganda at kadakila nito. Dahan-daang umagos ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo patungo sa malalayong ulap. Maraming mga batas ang tila sumasayaw sa ibabaw ng ilog ng panahon, bumabagsak na parang gintong daan ng liwanag. Ang Mar Angel, malawak at walang hanggan nitong aura ay tumatama sa kaluluwa at tila pinipigilan ang sinuman na lumaban. Tuwang-tuwa at nagulat si Severin. Hindi niya akalain na ang ilog ng panahon sa kanyang inner world ay maaaring magtagpo at magsanib sa ilog ng panahon ng Blue Realm at maging isa sa mga sanga nito. Isang hindi inaasahang tuklas ito. Ang kanyang inner world ay hindi pa tunay na mundo. Bagaman may huwad itong ilog ng panahon, hindi pa kumpleto ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo. Ang mga prinsipyong iyon ay parang mga binhi pa lamang. Kahit ang mga prinsipyong gaya ng swordsmanship, luck, at space-time na mas bihasa siya ay nasa great success pa lamang. Ngayon na ang huwad na ilog ng panahon sa kanyang inner world ay aksidenteng nakalampas sa hadlang at nakonekta sa Blue Realm, nagkaroon si Severin ng pagkakataon na masilayan ang tunay na ilog ng panahon sa antas ng semi-immortal. Ang ilog ng panahon ng isang small thousand world ay napakadakila at napakalawak. Mula pa lang sa malayo, ang kapangyarihan ng oras at parusa nito ay napakalakas. Alam ni Severin na ito ang kanyang pagkakataon upang maabot ang immortality. Agad siyang naupo at nag-cross-leg. Ang kanyang primal spirit ay tila nawala sa puwang, na pumasok sa kanyang noo, at lumabas sa panlabas na mundo sa pagsunod sa ilog ng panahon sa kanyang inner world. Nang tumayo si Severin sa tabi ng tunay na ilog ng panahon, tumama sa kanya ang napakalawak at magulong aura. Tuwang-tuwa siya lalo na sa malapitan niyang tanawin ng 3,000 makapangyarihang prinsipyo. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na ginamit ang kanyang divine sense upang pagmasdan ang mga prinsipyo. Ito na, ang oras ng kaliwanagan. Parang espongha, matinding sinipsip niya ang mga bumabagsak na bulaklak ng mga batas mula sa sagradong pilosopiya sa paligid ng ilog ng panahon. Sa panlabas na mundo, nakahinga ng maluwag si Reinhold at Wallet nang makita nilang huminto si Severin sa Ancient Icefield, dahil matagal na nila siyang lihim na binabantayan. Ngunit hindi ito nagtagal dahil napansin nilang may mali sa kalagayan ni Severin. Si Severin ay nakatayo na parang estatwa. Nakakunot noo si Reinhold at sinabi, ano na naman ang ginagawa niya? Sa loob ng 6 na buwan, sina Reinhold at Wallet ay sumusunod kay Severin sa Ancient Icefield. Isang napakahirap na paglalakbay para sa kanilang dalawa. Ang Ancient Icefield ay isang forbidden zone of life ng Blue Realm, isang lugar na walang buhay, at ang gitnang bahagi nito ay mahirap daanan kahit ng Supreme Paragon. Ngunit hindi ito humadlang kay Severin. Tinahak niya ito ng nakayapak. Maraming hirap ang naranasan ni Reinhold at Wallet sa pagsunod sa kanya. Nauubos ang kanilang enerhiya at kailangan nilang maglakad na parang mortal. Samantala, nakatanggap sila ng balita mula sa sekta sa nakalipas na 6 na buwan na ang Primordial Sacred Land ay naglunsad ng digmaan at lumitaw ang 7 hanggang 8 skeleton monsters. Ang mga skeleton monsters na iyon ay napakalakas. Kahit ang isang semi-immortal ay hindi sila kayang talunin. Hindi nagtagal, nalaman ni Reinhold at Wallet na bumagsak na ang East Plain. Lahat ng may buhay ay pinatay. Pagkatapos ay sinalakay ang North Sea. Ang Lucky Golden Dragon ng Delhi ay malubhang nasugatan at kalahati ng teritoryo ay nakuha. Halos bumagsak si Lumino, ang Royal Elder ng Delhi, mula semi-immortal pabalik sa Level 9 Supreme Paragon dahil sa pinsala ng Golden Dragon. Ang mga semi-immortals ng Estrada Clan at Padilla Clan ay napatay. Si Jackson at Lumino ay malubhang nasugatan. Halos mapatay rin sa labanan ng mga nakatatanda mula sa Floating Light Sacred Land at Dark Light Sacred Land ng Midland. Kalahati ng Midland ay sinakop ni Anstora at ang mga nilalang doon ay pinapatay rin. Nagpadala sina Adrian at Amethyst ng maraming mensahe kina Reinhold at Wallet dahil papalapit na ang labanan sa sekta.
Tiniyak ni Lucky na Reinhold at Wallet na huwag mag-alala sa labanan at ituon na lamang ang pansin sa pag-protect kay Severin. Kung wala ang mga mensaheng iyon, iniwan na sana ni Reinhold at Wallet si Severin at sumama sa labanan sa Midland. Narinig ni Reinhold ang pagbulong ni Wallet at tumingin siya kay Severin. Sa sandaling iyon, hindi niya maiwasang makaramdam din ng kaba. Gaano pa katagal maglalakad si Severin, tanong ni Reinhold habang napabuntong hininga ng walang magawa. Habang siya ay nag-aalala, napansin niya ang isang misteryosong kapangyarihan na sumabog mula sa katawan ni Severin. Nagulat siya, nang susubukan na sana niyang siyasatin ito gamit ang kanyang banal na pandama, biglang sumabog ang napakaraming mga batas mula sa katawan ni Severin. Ang pulang prinsipyo ng apoy ay naglabas ng marangal na aura at tinanglawan ang kalangitan sa loob ng 10,000 milya ng pulang ulap. Ang prinsipyo ng tubig ay kulay turkesa. Ito ay parang ulan na basa at pinanatiling mamasa-masa ang hangin sa loob ng 10,000 milya. Ang mga elementong tubig ng espiritual na enerhiya ay nalilikha at nawawala mula sa kawalan. Mga batas ng 5 elemento, mga batas ng pagkawasak, mga batas ng paglikha, mga batas ng espasyo, mga batas ng panahon, mga batas ng kapangyarihan. Ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo ay naging banal na mga tanikala at sumabog mula sa katawan ni Severin. Kumikinang ang mga ito sa kadakilaan na tila lumalaban sa hangin. Nanlaki ang mga mata ni Reinhold at napasigaw sa hindi makapaniwala. Ito ba ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo? Paano mangyayari iyon? Imposible na malinang ang 3,000 ng sabay-sabay, sabi ni Wallet na tulala. Hindi malaman kung siya ba ay nasa sabik o nabigla. Nanginginig din ang kanyang katawan. Ito ang unang pagkakataon na ipinakita ni Severin ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo sa ibang tao. Ang kanyang pangunahing espiritu ay patuloy na nakaupo sa tabi ng ilog ng panahon, baliw na sumisipsip sa bulaklak ng mga batas, at pinagmamasdan ng 3,000 makapangyarihang prinsipyo sa malapit na distansya na siyang nagpalago sa mga prinsipyo sa kanyang panloob na mundo. Sa katunayan, si Severin lamang ang maaaring magtagumpay sa ganitong paraan. Karaniwan, ang isang celestial ay hindi makakapasok sa kaliwanagan ng ganito kabilis kahit tinitingnan niya ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo. Tanging si Severin na nakabuo ng panloob na mundo at nakapagtala ng mga binhi ng mga batas ng 3,000 makapangyarihang prinsipyo ang makakamit nito. Ang pagkakaroon ng panloob na mundo ang siyang pangunahing dahilan. Ang ginayang ilog ng panahon sa panloob na mundo ay lalong naging makatotohanan. Nang ito ay aktibong nakakabit sa ilog ng panahon sa labas na mundo, nagawa ni Severin na magsanib at maging isa sa panlabas na mundo. Kahit pansamantala lamang, pinabilis nito ang bilis ng kaliwanagan at natapos sa loob lamang ng ilang sandali. Panahon na upang maging isang celestial. Nang bumalik ang pangunahing espiritu ni Severin mula sa ilog ng panahon, sinilip niya ang kanyang panloob na mundo gamit ang kanyang banal na pandama at natuklasan na may kakaiba rito. Isang pagbabago na tila naging totoo matapos ang paglalakad sa nakalipas na 6 na buwan. At iyon ay ang pagbabago sa kapangyarihan ng mga batas ng langit at lupa. Sa sandaling iyon, ang kanyang panloob na mundo ay unti-unting nagiging maliit na libong mundo habang ang ilog ng panahon ay nagiging totoo at ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo ay nabuo na. Naramdaman ni Severin na ang kanyang katawan ay napupuno ng napakalawak na kapangyarihan, isang kapangyarihang lampas sa kapangyarihan ng tao na siyang kapangyarihan ng mga batas. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng Green Emperor, na ang isang celestial ay may mga batas na malalim na nakaugat sa kanyang katawan at sinusuportahan ng langit at lupa. Nasa ganitong kalagayan na siya ngayon, hindi ba? Ganito pala ang ibig sabihin ng maging isang tunay na celestial. Matapos ang isang malakas na sigaw, ang kanyang katawan ay kumislap sa liwanag. Ang panahon at espasyo ay lumitaw bilang pundasyon ng mga prinsipyong nakaukit sa katawan ni Severin. Ang lumaragasang enerhiya ay naging parang karagatan. Ang katawan ni Severin ay nasa ganap na yugto at naging parang bangkang tumatawid sa karagatan patungo sa kabilang dulo. Samantala, ang agos ng ilog ng panahon sa Blue Realm ay nagsimulang bumilis na parang dambuhalang alon. Para itong malapit ng mabuhay at kumawala mula sa kanyang kapalaran. Ang kakaibang pangyayaring iyon ay nakatawag ng pansin kay Anstora na naghahanap ng pinagmulan ng mundo sa ilog ng panahon.
Nanlaki ang kanyang mga mata at siya ay natakot. May isang tao na nararating ang kabilang dulo at nagiging isang celestial. Nanginginig ang ilog ng panahon. Nawalan ng liwanag ang araw at buwan, at nagbago ang kulay ng langit. Kumislap ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo. Napuno ng lila na aura ang puwang na parang ipinagdiriwang ang kapanganakan ng isang bagong celestial. Ang enerhiyang sky soil ay naging banal na liwanag at nagbigay ilaw sa ilog ng panahon. Tumingin si Anstora sa kumikislap na ilog. Biglang umagos ng mabilis ang tubig nito at may isang nilalang na hindi niya malinaw na makita ang sumusubok tumawid sa ilog. Sumigaw siya sa galit na nagsasabi, sino ang impyernong nagiging celestial sa ganitong oras? Agad bumalik ang kanyang primal spirit sa kanyang katawan. Pagdilat niya, nakita niyang kumikislap ang kalangitan ng makukulay na liwanag. May mga gintong lotus na sumisibol mula sa lupa, mga gintong bulaklak na bumabagsak, at iba pang mga phenomena na parabang bumaba sa mundo ang hari ng mga celestial. Naging madilim at nakakatakot ang mukha ni Anstora. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao at nag-isip ng mabuti. Sino ang sumisira sa aking plano? Kahit siya ay kasing lakas ng isang celestial, hindi niya kayang tukuyin ang sagot mula sa hindi matatag na ilog ng panahon. Akala niya ay marami pa siyang oras dahil hindi madali ang maging celestial kahit sa golden era ng Blue Realm. Ngunit nagulat siya nang may isang nilalang na malapit ng maging celestial ngayon. Malinaw na naistorbo nito ang kanyang plano. Ayaw niya ng mga bagay na wala sa kanyang kontrol, lalo na kung ang variable ay isang celestial. Ang isang celestial ay napakahirap patayin. Ibig sabihin nito ay may kontrol siya sa kahit isang prinsipyo. Ang kanyang katawan ay nakasanib sa mga batas ng langit at lupa. Isang patak ng dugo ng celestial ay sapat upang mabuhay ng maraming siglo. Kaya kahit si Anstora na nagsanib sa tunay na asensya at dugo ng celestial demon at naging isang kakaibang nilalang ay hindi napatay ng Green Emperor at natrap lamang sa Forbidden Zone of Life. Sa sandaling iyon, kumislap ang malamig na galit sa mga mata ni Anstora. Tumingin siya sa kawalan na para bang nakikita niya kung saan nagiging celestial ang nilalang. Ngunit hindi ito madali dahil sa 3,000 makapangyarihang prinsipyo at pagsabog ng mga batas ng langit at lupa, at ulap lamang ang kanyang nakita. Ibinalik niya ang tingin at mas lalong nagalit. Pagkatapos niyang suriin ang sitwasyon, ngumisi siya at nagsabing, bagong celestial lang iyan. Hindi ibig sabihin na wala na akong pagkakataon na patayin siya. Maaari ko siyang lemunin, at maging Lord of the Realm, at kontrolin ang Blue Realm. Pagkatapos noon, magkakaroon ako ng pagkakataon na maging Immortal Emperor. Pagkatapos niyang magdesisyon, nawala siya sa kinaroroonan niya. Dumaan siya sa puwang at pumunta sa langit na may napakalakas na aura. Ang intensyon niya ay umakyat sa 9 heavens at hintayin kung saang bahagi ng mundo babagsak ang celestial tribulation. Ang mga ordinaryong cultivator ay hindi makakaramdam ng pagyanig sa ilog ng panahon. Ngunit ang mga kakaibang phenomena sa kalangitan ay nagulat sa buong Blue Realm. Sa Grundy 1 Sacred Land sa Midland, si Adrian ay nagpapagaling sa loob ng sekta. Bigla siyang tumingala sa langit at nakita ang mga kakaibang phenomena. Para bang nagdiriwang ang langit at lupa. Maraming bulaklak ng mga batas ang bumabagsak mula sa puwang. Ang mga prinsipyo ay nagiging nakikita. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Adrian ang pagiging malapit ng langit at lupa. Matapos matulala sandali, bigla niyang naunawaan at tumayo ng mabilis, sumigaw na may gulat, may nagiging celestial. Samantala, si Jackson, ang Grand Priest ng mga barbaro sa North Sea ay nasa himpapawid na may hindi makapaniwalang mukha. Sa West Region, patuloy ang pag-awit ng mga relihiyosong himno sa templo. Isang master monk ang nakaupo sa gintong lotus na may merit crown sa ulo. Naramdaman niya ang pagbabago sa langit at lupa, huminto siya sa pagtuturo. Sa isang kisap mata, lumipad siya sa 9 heavens at nakita ang mga batas ng langit at lupa sa kanyang harapan at nagsabing may gulat, may nagiging celestial. Ang Golden Era ay nagsisimula pa lamang. Sino ang naging celestial? Ang mga semi-immortal sa Blue Realm ay kabilang sa mga nakaramdam ng pagbabago sa pagitan ng langit at lupa. Habang nagtataka sila kung ano ang sanhi ng mga kakaibang pangyayari, biglang nagbago ang kulay ng kalangitan.
Isang nakakatakot na kapangyarihan ang nabubuo sa langit, na parang nagwala ang Diyos at naglalabas ng galit. Samantala, si Severin ay kasalukuyang nagmumuni-muni sa 3,000 makapangyarihang prinsipyo at tumatawid sa ilog ng panahon. Nararamdaman niyang nagiging baliw ang kanyang inner world dahil sa napakabilis nitong paglawak at pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa paligid niya. Literal itong lumalawak ng husto. Sa isang pag-iisip lamang, ang sakop ng inner world ay umabot agad sa 300,000 milya sa isang kisap mata. 100,000, 3 milyon, 15 milyon, 30 milyong milya, at patuloy pa rin itong lumalaki ng walang tigil. Hindi lang lupa ang lumalawak, kundi pati ang mga bituin sa kalangitan. Hindi nagtagal, ang mga bituin ay unti-unting naging isang maliwanag na kalawakan. Sa sandaling umabot sa 30 milyong milya ang inner world, naramdaman ni Severin na ang ilog ng panahon sa loob nito ay naging tunay na tunay. Ang aura nito ay napakalalim at tila konektado sa sinaunang Chaos Sea. Ang bigat ng presensya nito ay sapat upang magpatibok ng mabilis ng kanyang puso. At lalo pa, ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo ay naging isang banal na tulay na may iba't ibang kulay nang maging tunay ang ilog ng panahon. Ang pinakamaliwanag na space-time path at ang kapangyarihan ng espasyo at panahon ay nagsanib upang bumuo ng isang natatanging puwersa na nagbabago kay Severin. Lalong lumakas ang aura ni Severin habang nakaupo ng naka-cross-leg. Ang kanyang katawan ay kumikislap ng gintong liwanag. Ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe. Ang kanyang mga kalamnan ay kasing tigas ng bakal. Bawat butas ng kanyang balat ay naglalabas ng makukulay na banal na aura. Maraming mga prinsipyo ang nagsanib sa kanyang katawan, dahilan upang mas lalo niyang masipsip ang enerhiya sa paligid. Sa malayo, para siyang isang celestial na bumababa sa mundo. Isang nilalang na maaari lamang tingnan mula sa malayo at hindi dapat hamakin. Ilang sandali pa, sumabog ang napakalakas na aura mula sa katawan ni Severin at yumanig ang langit at lupa. Libu-libong milya ng kalangitan ang sumuko sa kanyang presensya. Maging ang oras at espasyo ay nanginginig. Nanginig ang anit ni Reinhold at Wallet. Kahit sila ay semi-immortals, ang kanilang enerhiya ay tila walang silbi sa unang pagkakataon. Ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo ay patuloy na umiikot sa paligid ni Severin. Ramdam ni Reinhold ang nakakatakot na aura at bigla niyang naunawaan ang nangyayari. Nanlaki ang kanyang mga mata at bulalas niya, nagiging celestial na ba si Severin? Napakaganda at hindi ka panipaniwala. Kung hindi man siya nagiging celestial, bakit ganito karaming mga phenomena ang nangyayari? Habang parehong nagulat at natulala, biglang nagbago ang langit at lupa. Agad na natakpan ng mabibigat na ulap ang libu-libong milya ng kalangitan. Sumiklab ang kidlat at kulog. Isang napakalupit na aura ang bumalot sa buong lugar. Kahit sina Reinhold at Wallet ay mga semi-immortals, nagtayuan ang kanilang balahibo at nanginginig ang kanilang primal spirits. Nanlaki ang mga mata ni Wallet. Nilunok niya ang kanyang laway para maibsan ang tuyong lalamunan at sinabi, "Iyan ang 81 Heavenly Celestial Tribulation." Kabanata 2935. Ang 81 Heavenly Celestial Tribulation ang pinaka-nakakatakot na tribulation sa lahat. Ayon sa alamat, ang isang cultivator ay kailangang dumaan sa Violet Thunderstroke, All Heavens Thunderstroke, at Chaos Thunderstroke. Ang 3 dakilang kidlat na ito ay tinuturing na pinagmulan ng lahat ng kidlat. Ang Violet Thunderstroke ay naglalaman ng mga batas ng langit at lupa at namamahala sa tunay na sining ng pagpatay sa primordial chaos. Ang All Heavens Thunderstroke ay nagpaparusa sa mga kasalanan ng lahat ng nilalang at kaugnay ito sa tunay na sining ng pagkawasak. Ang Chaos Thunderstroke naman ay itinuturing na pinakaunang kidlat ng langit at lupa. Isa itong hibla ng chaotic energy na kayang labanan ang libo-libong sky-soil energy at iba pang divine ability. Ito ay walang anyo at walang kulay at may kakayahang sunugin ang kaluluwa at sirain ang laman na kahit mga celestial ay nahihirapang labanan. Natigilan si Reinhold. Tanging pagtango na lamang ang nagawa niya. Pagkatapos ay nakita niya ang isang banal na figure na lumalakad mula sa chaos at nagsalita ng may takot. Sa oras na iyon nagsimulang bumagsak ang Violet Thunderstroke mula sa madilim at mabigat na ulap.
Kasing kapal ito ng gilingang bato. Ang kidlat ay may dalang aura ng mga batas ng pagkawasak at winawasak ang ilang bahagi ng puwang. Sapat ang lakas nito upang takutin ang lahat ng cultivator. Napansin ni Severin na nagbago ang langit at dumating ang tribulation. Agad niyang tinapos ang kanyang enlightenment, tumayo, at lumipad pataas. Marahas na tumama ang violet thunderstroke sa katawan ni Severin at umalangaw-ngaw ang tunog na parang bakal na nagbanggaan. Napabulala si Severin sa sakit. Sa sandaling pumasok ang violet thunderstroke sa kanyang katawan, naramdaman niya ang matinding sakit. Kakaiba ito dahil ang kanyang katawan ay kasing tigas na parang celestial weapon. Ito pa lamang ang unang kidlat ng tribulation ngunit ganito na ito kalakas. Hindi nang ahas si Severin na maliitin ito at agad ginamit ang kapangyarihan ng punishment mula sa Small Thousand Worlds upang maghilom at inilabas ang Loren Divine Blade. Agad na sumabog ang malakas na sword energy mula sa katawan ni Severin. Umakyat ang sword wheel at nagdulot ng pagyanig sa kalangitan na tila babasag sa espasyo. Naramdaman ng tribulation ang paglaban ni Severin kaya lalo pang dumilim at umugang ang mga ulap sa Nine Heaven. Lalong lumakas ang aura na parabang nagalit ang langit at nais siyang parusahan. Ngunit hindi si Severin ang uri na basta magpapasakop. Hawak ang Loren Divine Blade, isinama niya ang kapangyarihan ng punishment at pinalakas ang kanyang aura hanggang sa sukdulan. Sumunod na bumagsak ang ikalawang violet thunderstroke. Taglay nito ang makapangyarihang presyon ng langit at lupa na dumurog sa ilang milya ng puwang. Damilat si Severin at nagninggas ang lamig sa kanyang mga mata. Iwinasiwas niya ang espada pataas at lumitaw ang isang nakakasilaw na sword beam. Hiwain. Ang tinig ay parang galit ng isang Diyos sa langit at pinatigil ang paggalaw ng space-time habang winawasak ang lahat ng nasa paligid. Tumama ang sword beam sa violet thunderstroke at nagkaroon ng napakalakas na pagsabog. Ang shockwave ay nagpatag ng ilang milya ng lupa. Sa kabutihang palad, sa ancient icefield na naganap ang tribulation na isang forbidden zone of life na walang nilalang. Gayunpaman malaki pa rin ang pinsalang idinulot nito sa icefield. Maraming yelo ang natunaw dahil sa init at naging singaw. Matapos malampasan ang ikalawang kidlat, agad na kumuha si Severin ng ilang 9th grade hilang alchemical pills at kinain ang mga ito. Hinawakan niya ng mahigpit ang Loren Divine Blade. Bago pa niya tuluyang maabsorb ang gamot, bumagsak na ang ikatlong kidlat ng tribulation. Sa pagtingin sa nagngangalit na Divine Thunderstroke, hindi nang ahas si Severin na magpabagal pa. Agad niyang itinaas ang Loren Divine Blade upang lumaban. Muli, nalampasan niya ito. Gayunpaman, nagulat si Severin nang makita na ang Loren Divine Blade ay unti-unting nawawala ang kinang nito at may mga bitik na lumitaw sa ibabaw ng espada matapos saluhin ang tatlong Divine Thunderstroke. Ang Loren Divine Blade ay isang level 5 protective divine weapon lamang. Ang Loren Divine Blade ay isa lamang level 5 protective divine weapon at hindi tunay na celestial weapon, sa huli, sabi ni Severin. Hindi niya nakalimutang nasa gitna siya ng tribulation kaya hindi siya nag-aksaya ng oras sa pag-iisip. Sa kabutihang palad, mayroon pa siyang 4 na piraso ng divine gold kaya sabay niya itong inilabas. Habang nabubuo ang madilim na ulap para sa ika-4 na violet thunderstroke, tumingin si Severin ng puno ng determinasyon at bamulong, ito ay magandang pagkakataon upang palakasin ang aking sandata. Isang apoy ang lumitaw sa kanyang palad. Ito ay nag-aapoy ng matindi at naglalaman ng mga rule ng apoy. Pagkatapos ay inilabas niya ang Rainbow Divine Gold, Dragon Stripe Divine Gold, Lotus Purple Gold, at Nine Nether Divine Gold. Kapag lumitaw ang Divine Gold sa mundo, tiyak na may mga phenomena na kasunod. Ngunit dahil nasa gitna ng tribulation si Severin, ang mga ito ay pinigilan ng langit at lupa. Inilagay niya ang Divine Gold sa spiritual flame sa kanyang palad at agad gumawa ng mga sinyas upang pagsamahin ang mga ito. Sa sandaling iyon bumagsak ang ika-4 na violet thunderstroke. Naramdaman ito ni Severin. Sa isang pag-iisip, ginamit niya ang Green Emperor's Tower upang ilagay sa ibabaw ng kanyang ulo bilang proteksyon. Sa sandaling magbanggaan ang violet thunderstroke at ang Green Emperor's Tower, halos matalsak ang tore.
Sa kabutihang palad, mabilis na ginamit ni Severin ang malaking halaga ng kapangyarihan ng Heaven and Earth mula sa Small Thousand Worlds upang hindi tuluyang masira ang tore. Matapos malimpasan ang ika-4 na kidlat, itinaas ni Severin ang kanyang kamay at nagcast ng spell. Ang kanyang Divine Mind ay binalot ang likidong Divine Gold at inilapit ito sa Loren Divine Blade upang pagsamahin. Sa oras na iyon, abala ang kanyang mga daliri na parang sumasayaw habang gumuguhit ng mga spell ng rules. Hindi tulad ng spiritual weapon, walang ranggo ang celestial weapon dahil bawat isa ay nagtataglay ng sukdulang kapangyarihan. Ang pinakamahina ay kayang sumira ng mga bituin at durugan ng buwan, habang ang pinakamalakas ay kayang wasakin ng langit at lupa. Nakadepende ito sa lakas ng gumagamit. Ginagamit din ng mga celestial ang celestial weapon bilang sisidlan upang ilagay ang bahagi ng mga prinsipyo at rules of heaven and earth. Kahit walang ranggo ang celestial weapon, mas maraming rules ang nakaukit dito, at mas lalo itong nagiging makapangyarihan. Ang celestial weapon na may iisang prinsipyo ay hindi maikukumpara sa isa na may 3,000 mighty principles. Bagaman parehong celestial weapons, ang may mas maraming prinsipyo ay mas malakas. Mula sa alaala ng Green Emperor, ang celestial weapon na may 3,000 mighty principles ay tinatawag na Ultimate Celestial Weapon, isang sandatang pinapangarap ng bawat celestial king. Sa tulong ng Small Thousand Worlds, mabilis na naukit ni Severin ang 3,000 mighty principles sa Loren Divine Blade. Pagkatapos, inipon niya ang kanyang mga daliri na parang kuko at inilipat ang napakalaking kapangyarihan ng Heaven and Earth sa espada. Set, sa isang iglap, ang 5 talampakang haba na espada na may 3,000 mighty principles ay nagningning ng banal na liwanag. Napuno ang kalangitan ng immortal radiance na nagbigay liwanag sa 9 na langit at lupa. Ito ay naglalaman ng walang katapusang sword wheel at ang presensya lamang nito ay sapat upang magdulot ng matinding pressure na makakasakal sa sinumang semi-immortal. Sa sandaling mabuo ang celestial weapon, umugang ang kulog at ang langit at lupa ay yumanig. Biglang naramdaman ni Severin ang isang nakakatakot at hindi nakikitang puwersa na tumutok sa kanya, na nagdulot ng pangangilabot. Ngunit agad niya itong itinaboy gamit ang kapangyarihan ng rules. Pagkatapos ay hinawakan niya ang bagong forge na Loren Divine Blade at sinabi, napakagandang celestial weapon. Ang celestial weapon ay may espiritu. Nang maramdaman nito ang tuwa ni Severin, nagliwanag ang espada at napalibutan ng chaotic energy. Sa huli, ang chaotic energy ay naging mga salitang Loren Divine Blade at nakaukit sa sandata. Nang makita iyon, tuwang-tuwa si Severin habang mahigpit itong hinawakan. Gagamitin ko ang 81 Heavenly Celestial Tribulation para palakasin ka ngayon. Pagkatapos noon, tumingala si Severin sa mabigat at madilim na ulap. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang hindi pa kailanman. Whoosh! Isang mabilis na tunog ng pagputok ang umalangaw-ngaw. Isang sword aura mula sa Loren Divine Blade ang humiwalay at lumipad patungo sa langit, na binabasag ang puwang habang dumadaan. Kasabay nito, bumagsak ang ika-5 Violet Thunderstruck. Ang nakabibinging ugong ay parang tambol ng digmaan. Ang hangin sa Ancient Icefield ay kumikislap ng maliwanag na kuryente dahil sa epekto ng vaporization mula sa Violet Thunderstruck. Hindi kalayuan, naramdaman ni Reynold ang bahagyang kuryenteng damaloy sa kanyang balat. Agad siyang kinilabutan mula ulo hanggang paa. Napansin niya ito at nanginig si Reynold habang nagulat. Ang ika-5 Violet Thunderstruck pa lang ito. Kakayanin ba ni Severin ito o hindi? Isang tanong na nagdulot ng pagdududa kay Reynold. Ang Heavenly Tribulation ay sobrang nakakatakot na kahit si Reynold na isang semi-immortal ay nakaramdam ng takot at panginginig ng kaluluwa habang nakatingin sa Violet Thunderstruck. Pinunasan ni Wallet ang pawis sa kanyang noo at bamulong. Si Severin ay talagang magandang halimbawa ng lahat ng cultivator sa kanyang henerasyon. Gumagawa siya ng sariling celestial weapon habang dumaraan sa tribulation upang maging celestial. Bago bumagsak ang susunod na kidlat, sinamantala ni Severin ang sandali upang pagsamahin ang Divine Gold sa Loren Divine Blade at muling gawing bagong Loren Divine Blade. Ang mismong aura ng 3,000 Mighty Principles na lumalabas sa Loren Divine Blade ay nagdulot ng takot kay Wallet at halos mapatalon ang kanyang puso.
Para bang isang tama lang mula sa celestial weapon ay sapat na para patayin siya. Lalo na ang chaotic energy na lumalabas sa Loren Divine Blade. Napakalakas ng pressure nito na dinudurog ang lupa. Nagsimulang umagos ang lava dahil sa bigat na parang timbang ng hindi namamatay na Divine Mountain. Sa sandaling iyon, nainggit si Wallet kay Severin at ninais niyang maging katulad nito balang araw. Ngunit alam niyang hindi pa tiyak kung makakaligtas si Severin sa tribulation kaya hindi siya dapat maging masaya. Habang nagmamasid siya, bumagsak ang ikalimang Violet Thunderstroke mula sa madilim na ulap at nagbanggaan sa maliwanag na sword beam at sumabog. Ang nakakatakot na shockwave ay kumalat sa buong kalangitan. Nawalan ng kulay ang langit at lupa, yumunig ang mundo, at nabasag ang espasyo. Dahil sa sobrang lakas, hindi nang ahas si Wallet na magkamali. Agad siyang gumawa ng maraming layer ng spiritual protective shields at naglagay ng defensive spiritual treasure sa kanyang ulo para protektahan ang sarili mula sa shockwave. Kahit ganoon, malubhang tinamaan ang spiritual treasure dahil sa sobrang lakas ng impact. Sa loob ng ilang sandali, ang kinang nito ay kumupas at naging ordinaryong spiritual weapon. Nabigla at nasaktan si Wallet. Sa sandaling iyon, si Severin ay puno ng determinasyon at fighting spirit. Sumigaw siya ng may matibay na tinig na umagaw ng atensyon ni Wallet. Isang tribulation lang ito at iisipin mong mapipigilan mo ako na maging celestial. Isang biro. Hawak ang Loren Divine Blade, agad na winasak ni Severin ang Violet Thunderstroke. Puno siya ng fighting spirit. Ang Divine Light ng 3,000 rules ay kumikinang sa kanyang katawan, na ginagawa siyang parang walang takot na Divine General. Marahil ay naiinis ang tribulation sa sinabi ni Severin. Lalong umugang ang kulog at ang aura ng destruction ay mas lumakas pa na tila babasagin ang langit at lupa. Nang makita ang kumikislap na kulay lila at pula sa madilim na ulap, dinilaan ni Severin ang kanyang labi at excited na sinabi. Ang ika-6 na kidlat ay ang All Heavens Thunderstroke. Ang mga lumalabag at nirerespeto ang mga Diyos ay pinapatawan ng pinakamataas na parusa, at ang parusang ito ay may kaugnayan sa mga prinsipyo ng pagkawasak. Ang All Heavens Thunderstroke ay napakalakas, at kung hindi mag-iingat ang isang celestial, maaari siyang mapinsala ng kidlat. Sa halip na matakot, si Severin ay mas lalo pang natuwa nang makita ang susunod na All Heavens Thunderstroke. Lumundag siya pataas sa langit, na tiningnan ang kumikislap na Loren Divine Blade at Bamulong, ngayon ang unang araw na naging celestial weapon ang Loren Divine Blade. Palalakasan ko ito gamit ang tribulation. Nanginginig ang espiritual na celestial weapon nang marinig nito ang sinabi ni Severin at naglabas ng humuhuning tunog. Pagkatapos, inihagis ni Severin ang Loren Divine Blade. Nagsimulang magliwanag ito at lumipad patungo sa madilim na ulap. Umugang at kumulog ang langit na parang may epikong labanan ng dalawang celestial na nagpapagalaw sa ulap at lumilikha ng malalakas na hangin. Sari-saring kidlat ang nagkalat sa paligid. Si Severin na nakalutang at nakahawak ang kamay sa likod ay nakatingin sa kumikislap na Loren Divine Blade ng may tuwa at kasiyahan. Bagaman bagong forge pa lang ang Loren Divine Blade matapos siyang maging celestial, ngayon ay unti-unti na itong nagiging tunay na celestial weapon. Sa paggamit ng 10 Divine Golds at pag-ukit ng 3,000 Mighty Principles, agad na na-upgrade ang Loren Divine Blade bilang celestial weapon na halos kasing lakas ng Ultimate Celestial Weapon. Kung may Celestial King na makakita nito, malamang gagawin niya ang lahat para nakawin ito kay Severin. Oo, walang ranggo ang Celestial Weapon at halos pareho ang antas ng kanilang kapangyarihan. Ngunit habang mas maraming prinsipyo ang nakaukit, mas tumitindi ang lakas nito. Lalo na ang Ultimate Celestial Weapon. Bawat isa ay may kakayahang wasakin ng langit at lupa. Kapag umabot sa complete stage ang 3,000 Mighty Principles, kayang lampasan ng may-ari ang River of Time kahit kailan niya gusto. Sa maximum na kapangyarihan, kaya nitong putulin ang timeline ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ng isang Celestial King. Habang patuloy na tumatama ang All Heavens Thunderstroke sa Loren Divine Blade, lalong lumalakas ang aura nito at mas nagliliwanag ang marka ng 3,000 Mighty Principles. Ngumiti si Severin, na tiningnan ang kanyang katawan na kasing tigas ng Celestial Weapon, at sumugod pa pasok sa tribulation.
Plano niyang palakasin din ang kanyang katawan gamit ang tribulation. Ang lakas ng kanyang katawan ay palaging isa sa kanyang pinakamalakas na sandata at gusto niyang manatili ito kahit matapos siyang maging celestial. Sa hidden divine technique na ginawa niya, may clone ng kanyang primal spirit sa bawat meridian ng kanyang katawan. Bawat clone ay kopya ng kanyang katawan na may dugo at enerhiya. Dahil ang All Heavens Thunderstruck ay isa sa pinagmulan ng lahat ng kidlat, malaki ang magiging pakinabang niya kung maabsorb niya ang kapangyarihan nito sa kanyang katawan. Kaya hindi niya ito palalagpasin. Sa sandaling sumugod siya sa kidlat, naramdaman ng kanyang divine sense na naging marahas ang paligid ng langit at lupa. Tinarget siya ng All Heavens Thunderstruck at tumama sa kanya. Taglay nito ang aura ng Destruction Rules at napakalakas nito. Agad nitong pinunit ang kanyang katawan at nag-iwan ng maraming sugat. Tiniis ni Severin ang matinding sakit. Lumilipad ng magulo ang kanyang buhok. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamao at sinuntok ang kidlat. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang madilim na ulap at sunod-sunod ang malalakas na pagsabog. Habang lumalaban kasama ang Loren Divine Blade, ginamit niya ang natitirang kapangyarihan ng All Heavens Thunderstruck upang buuin muli ang kanyang katawan at palalimin ang kanyang pag-unawa sa prinsipyo ng kidlat. Makalipas ang ilang sandali, hingal na hingal si Severin at puno ng dugo ang kanyang katawan. Tumingin siya sa ulap ng may matinding determinasyon. Nabuo na ang huling kidlat. Ang kulay abong liwanag ay kumikislap. Ang walang katapusang kapangyarihan ng langit at lupa ay nagtipon sa gitna ng ulap. Mahigpit na kinuyam ni Severin ang kanyang mga kamao at buong determinasyon na nagsabi, "Sa tingin ko ang huling kidlat ay ang Chaos Thunderstruck." Chaos Thunderstruck. Ang Chaos Thunderstruck ang pinakaunang Thunderstrike na umiral sa mundong ito. Ang isang munting piraso ng kapangyarihan nito ay kasing bigat ng Sky Soil Energy. Kaya nitong sunugin ang Primal Spirit at magdulot ng sakit na parang kinukuskus ang buto at sinusunog ang kaluluwa. Kaya rin itong pukawin ang pinakamasasamang bangungot at nagtataglay ng iba-ibang misteryoso at mapanlinlang na kapangyarihan. Ang isang tama lamang nito ay kayang pumatay ng isang celestial. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Severin na mataas ang tingin sa kanya ng tribulation. Ang huling strike na Chaos Thunderstruck ay kayang ipunan ang kapangyarihan ng heaven at earth mula sa puwang. Ngunit handa na rin siya. Matapos siyang maging celestial, ang kanyang katawan ay kasing tibay ng celestial weapon. Bawat universo sa loob ng kanyang selula ay nakaukit ng 3,000 mighty principles at halos kapantay ng 3,000 worlds na binabanggit ng mga monghe mula sa West Region. Bukod dito, ang inner world ni Severin ay umunlad tungo sa small thousand world matapos siyang maging celestial. Lumakas ang River of Time at mas marami siyang kayang kapangyarihan ng heaven and earth kumpara sa karaniwang celestial. Ang Loren Divine Blade ay na-upgrade bilang ultimate celestial weapon na may kakayahang punutin ang sky soil at durugan ang puwang. Kahit gaano kalakas ang Chaos Thunderstruck, may kumpiyansa si Severin na makakaligtas siya rito. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang katawan ay inilipat niya sa Loren Divine Blade. Lumitaw ang 3,000 mighty principles at umikot sa kanyang katawan habang nagliliwanag ng napakaraming divine light. Sa sandaling iyon, si Severin ay parang isang creator god na may ganap na kontrol sa mundo. Isang space-time path ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa at naging isang gintong divine path. Ang aura nito ay kayang pumatay ng semi-immortal. Habang tinitipon ni Severin ang kanyang enerhiya para sa pinakamatinding laban sa tribulation, si Reinhold ay nakaramdam ng takot at masamang kutob. Inisip niya kung nabigo si Severin sa celestial tribulation. Umiling siya at sinabi na imposible iyon. May lakas si Severin na parang semi-immortal kahit bago pa siya maging celestial. Ang kanyang katawan at solar spirit ay higit pa sa kanilang lahat. Sa sumunod na sandali, umalangaw ang galit na sigaw ni Severin mula sa loob ng lumaragasang madilim na ulap. Pinunit niya ang kanyang katawan at muling binuo ito. Sa loob lamang ng ilang sandali, isang panibagong katawan ang nabuo. Ang 3,000 mighty principles ay nagniningning ng maliwanag at walang hanggan sa bagong katawan na para bang dinagdagan ito ng makapangyarihang heavenly might.
Pinakilos niya ang napakalaking kapangyarihan ng langit at lupa upang wasakin ang natitirang Chaos Thunderstroke sa kanyang katawan. Ang Solar Spirit sa kanyang Upper Energy Core ay nagniningning ng maliwanag at ang kanyang makapangyarihang aura ay naging parang banal at makalangit na presensya. Kabanata 2940. Ang mga organo ni Severin ay nagliwanag sa iba't ibang kulay ng bahaghari. Ang asensya ng langit at lupa at ng 5 elemento ay dumaloy papasok sa kanyang mga kalamnan at buto, na nagbigay ng makinang na liwanag sa buong katawan niya. Ang kanyang 6 bowels ay kumikislap din ng banal na liwanag. Ang sky at holy light ay naging marilag at kapansin-pansin. Ang kanyang mga paa at kamay ay konektado sa landas ng langit at lupa kaya palagi siyang may tuloy-tuloy na supply ng kapangyarihan mula rito. Sa sandaling natapos ang muling pagbuo ng kanyang katawan, ang aura ni Severin ay biglang lumakas ng husto. Ang makapangyarihan at makalangit na presensya ay nagbigay ng matinding pressure at tila sumupil sa buong Blue Realm. Pagdilat ng kanyang mga mata, ang gintong divine light ay sumirit pataas sa langit at agad na pinunit at winasak ang ilang milyang makakapal na madilim na ulap sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay parang universo na nilikha ng 3,000 mighty principles, na naglalaman ng walang katapusang buhay. Ang gintong tingin niya ay tila kayang punatan ang tribulation. Ang natitirang puwersa nito ay hindi nawala at nagpaalab sa River of Time sa puwang, na nagdulot ng mga alon at pagyanig sa tubig nito. Matapos makaligtas sa tribulation, si Severin ay isa ng tunay na celestial. Siyempre, nagsimulang lumitaw ang mga phenomena. Sa sandaling iyon, isang pintuan ang bumukas mula sa makapal na ulap. Ang purple aura ay kumalat ng libu-libong milya. Ang mga rules ay nagliwanag ng makulay na divine light. Ang rules ng langit at lupa ay sumili sa lupa at nagbigay buhay sa lahat ng halaman at nilalang. Para bang ang langit at lupa ay nagdiriwang at natutuwa sa tagumpay ni Severin. Ang mga nilalang ay tila yumuyuko sa paggalang sa kanya. Lahat ng cultivator sa Blue Realm, anuman ang antas, ay tumangala sa kalangitan upang makita ang phenomena matapos may maging celestial. Sa cave ng Grundy Uno Sacred Land, si Adrian ay nakatingin sa purple aura sa langit at naramdaman ang makapangyarihang pressure ng langit at lupa na dumidiin sa kanya. Labis siyang natuwa at napangiti ng malaki. Haha, nasa panig pa rin natin ang langit. Sa wakas ay naging celestial na si Severin. Noong si Severin ay nasa gitna ng tribulation, nakatanggap si Adrian ng balita mula kina Reynold at Wallet tungkol sa sitwasyon. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang Primordial Sacred Land ay naglunsad ng maraming malalaking pag-atake. Maraming semi-immortals ang namatay sa labanan. Maging si Adrian ay nasugatan. Unti-unting nawawala ng pag-asa ang lahat at iniisip na hindi maganda ang hinaharap. Dahil hindi pa nakikialam si Anstora, ang mga skeleton monsters pa lamang ay sapat na para pahirapan sila. Hindi nila akalain na matatalo nila si Anstora kaya marami ang nawawalan ng loob. Ngayon na si Severin ay naging celestial, tumaas ang moral ng lahat at lumakas ang kanilang kumpiyansa. Agad na ipinaalam ni Adrian ang magandang balitang ito sa kanyang mga kakampi. Sa loob ng Primordial Sacred Land, si Anstora ay nakaupo sa gitna ng 7 Stars Upside Down Formation, iniipon ang enerhiya ng langit at lupa at naghahanda na sakupin ang Blue Realm. Sa lahat ng oras na ito, nagtataka siya kung sino ang naging celestial na nakasira sa kanyang plano. Dahil sa instability ng River of Time, kahit siya na isang tunay na celestial ay hindi ito matukoy. Ngayon na si Severin ay matagumpay na naging celestial at nagdiwang ang langit at lupa, muling lumitaw ang heavenly secrets. Ginamit ni Anstora ang kanyang malakas na divine sense upang tukuyin ang impormasyon ng bagong celestial, kabilang ang kanyang lokasyon at pagkakakilanlan. Ikaw pala, galit na galit si Anstora nang malaman niyang si Severin ang naging celestial. Ang kanyang boses ay garalgal sa galit habang lumalabas ang malamig na hangin mula sa kanyang katawan. Tumayo siya at sa isang isip lamang, pinunit niya ang puwang at naglaho mula sa kanyang kinaroroonan. Akala mo ba kaya mong sirain ang planong pinaghirapan ko sa loob ng maraming siglo habang nagtatago sa ancient ice field? Isusumpa kong papatayin kita ngayon.